Isang mapagpalang hapon sa ating mga viewers, sa aking Noel Lopez vlog. Ngayong hapon guys, mga pangga, ito, first session therapy namin ng nanay ko. So ako na yung gumawa, siyempre, ito naman yung trabaho ko dati, since 2000 pa. At ang nanay ko, ang case ng nanay ko ay bone fracture. Na dula siya sa kusina namin noong February, month of February itong taon na to. February 3, natandaan pa niya. So hindi na kailangan operahin kasi medyo maedad na siya. Ang edad ng nanay ko 88 years old. So yung kanyang bone fracture, parang itong kanyang right legs, o ito side na to, parang gumanon siya, gumanon. Yun ang pagkadulas. Kaya yung kanyang joinings dito sa yung joinings dito sa may puno ng hita, bumuka, parang gumanon siya. So hindi na kailangan, baka hindi na namin pinaopera kasi baka hindi na kakayanin. Kaya ginawa na ng doktor ng paraan na magiging okay pa din. At blessed naman kami naging okay siya. Pero hindi na maibalik, umiiksi na itong kanyang paa na talaga. Hindi na papantay. Baga hindi na siya. Pag makalakad man siya, medyo pilay na siya. So okay lang yun kaysa naman hindi siya makalakad. Hopefully. So ngayon, mag-start na kami ng session kasi nag-advise na yung doktor niya na kailangan ko na siyang i-therapy. Yan. So ito, medyo nataas-taas na yan kanina pa kasi nag-start ako kanina pa. So, ito, pwede na siyang galaw-galawin. Ayan siya. Oh. Unlike, kanina parang meron daw tumutusok doon sa kanyang puno. Pero habang ginagalaw ko siya, exercise ko sa, kasi we start from exercise muna guys, no, bago mag-stretching. Yan, tapos meron akong gel na nilalagay sa kanya, yun ang reseta ng doktor para panga sa kanya. So, ito mga, good news kasi naitaas niya na ito. Dati hindi niya maitataas talaga ito eh. Takot si nanay. So yung nga lang kasi ang doktor mismo nag-advise sa kanya, sa harapan niya mismo, na kailangan na siyang i-therapy. So good news kasi nga ito. Ayan. Ayan siya. At saka pwede siyang i-fold. Ayan. So masakit na wala naman. Okay naman. Hindi naman siya sa puno ng hita. No? Oo. At saka yung complaint niya manhid, na normal talaga yung manhid guys pagka hindi natin nagagamit yung paa, lalo na ito, ilang buwan sa nakahiga until now. So, hindi niya nagagamit itong paa na ito. Normal lang talaga na parang medyo nagbabago yung function ng muscles niya at saka yung blood oxygen na dumadaan dito, hindi na siya normal. Kaya yung manhid na yon, yun yung palatandaan na yung blood supply and blood oxygen niya, hindi na siya gaanong normal dito. Kaya yung manhid na yan, yun ang naging dahilan. No? Okay. So ito, hinay-hinay lang kami ni Nay sa session namin kasi kailangan ko lang siya na parang na exercise. Ayan siya. So naro-rotate ko na siya, balik. Ayan. Rotating ang ginagawa. Ayan siya. Ayan. Rotating. Para doon sa puno ng hita niya, medyo maging flexible. Ayun. Meron naman siya iniinom na collagen para doon sa kanyang para magkaroon ng fluid dumulas doon sa kanyang hita. At saka yung mga vitamin niya sa buto. Yan. So ito daw kino-complain niya itong manhid daw ito. Yan, parang daw siya. So sabi normal. Dati na talaga bago sa discussion, medyo niinda niya na rin itong niya. Pati itong tuhod niya. Yan. Ayan. So ito nga, fold na natin siya. Dati hindi ito makuha, hindi ito makaganito. Yan, hindi sa ma-fold ng ganyan. Nakadiretso lang niya sa tapos tabingi pa. 'Yon. So ngayon, nay mga nay. Ayan. Mamayang gabi na ganoon mo siya ha. Ayan siya. Na. Ayan siya, ayan. Ayan, hangga't gising ka pa, yung gawin mo siyang ganyan. Para medyo umano siya doon sa loob. Ayan siya. Ayan. So ito normal ito sa left side niya. Ayan. Itong right side, ito yung may problema. So, ayan, yan, naangat ko din. Ayan, naangat na din siya. So guys, ito lang naman ang pwede kong
i-share sa inyo bilang massage therapist and reflexologist. Lahat na may mga bone fracture at advice ng doktor na pwede nang gawin, magpaturo lang kayo kung paano mga sequence o paano galawan, paano gagawin. Huwag niyo biglain kasi baka kumalas yung labot-labot doon sa kanyang buto at hindi lalong magka-problema. Kailangan slowly lang yung paggawa natin. Huwag mo madali kasi may mga session tayo ginagawa dito. Example kay nanay, after 1 day session ulit kami, or kahit everyday nandito naman ako, basta dandahan lang para mabilis yung kanyang recovery. Ayan siya. Ayan. So, ayan, ito lang muna ha. Okay guys, sana may natutunan kayo sa mga oras na ito. Salamat. At paki-share na lang po din ninyo ang aking itong video para naman meron tayong matulungan, no? So, pwede rin kayo sa akin, mag-message kung meron pa kayong gustong malaman. Kasi ang hawak ko kasi, mga stroke, paralyzed, and yung mga pain talaga, yung mga chronic pain. And ito, katulad nito. So, nagawa ko nga matumulong sa ibang tao, how much mo pa sa aking nanay kasi. Ito, kaya nga umuwi ako from Cagayan kasi personal ako talaga sa kanya. Parang ni hands-on ako na mag-therapy sa kanya. Yan. Okay na, Nay? O, rest muna? Okay. Thank you very much for watching guys and paki-share ng ating video. And next session ulit. Mag-live sana ako pero ang hina ng kwan di kaya. Kaya nag-record na lang ako. Thank you very much and God bless us all.